Ayan mga kabarangay, welcome back sa panibagong nating vlog. Ayan, magluluto tayo ng homemade bangus tinapa. Ayan mga idol, talaga namang napakasarap. Ito po ay ang aking version ng aking tinapang bangus na talaga namang sulit. Pati balat ay talaga namang malutong. So ayan, panoorin po natin ang aking diskarte kung paano po tayo gumagawa ng homemade bangus na tinapa or kahit anong isda. So ayan, mayroon tayong isang sandok na asin at syempre yung dinikdik nating bawang, yan gawin nating pang brine yan. Ayan, siguro kahit mga 6 na oras pwede na, pero mas maganda siguro kung mga 12 hours mong ibababad para talagang lumutang yung bangus, talagang kapit na kapit yung lasa at syempre para mawala yung mga dugo-dugo sa ilalim. Ayan, pagkalipas nga ng 6 hours, ayan, pagkababad, so kita naman talagang babad na babad. So i-drain muna natin. Ayan, syempre patuyuin natin ng konti. Ayan. So ayan, mag-prepare na tayo ng dapat kumukulo na kumukulo na yung tubig. Maglagay tayo ng konting asin at syempre yung atswete para pure at natural ang ating pampakulay mga idol. Yung iba kasi nag-i-spray pa sila, so ang ginagawa natin rito ay atswete na lang yung pampakulay natin at isama na natin sa ating pagpapakulo ng ating tubig at doon na rin natin papakuluan ang ating naka-brine na bangus. Ayan, siguro mga 10 to 15 minutes nating ibababad yung bangus dyan sa medyo medyo wag masyadong malakas ang apoy. Hayaan lang natin siyang maluto sa mahinang apoy. So tama lang mga idol. Ayan, pagkalipas ng mga 10 minutes, luto na ang ating bangus. Talagang nananatili pa rin siyang matigas, pero lutong-luto na po ang pinakaloob-looban yan. So ayan, i-drain lang natin, tanggalin lang natin sa pagpinakuluan. So kung makita natin, nagkulay na siyang tinapa. Mga kabarangay, kulay tinapa na po. So ganito po ang aking diskarte. Naglagay tayo rito ng mga 1/2 cup ng rice. At siyempre yung ating Lipton tea, mga 4 na piraso. Siyempre yan yung gawin natin pampausok para lalong masarap ang ating tinapong bangus. Ayan. At syempre yung ating kahoy na dinurog or kusot, yan pwede. So naglagay pa tayo ng dikin sa ilalim bago natin pinatong ulit ang ating pinaglagyan ng ating bangus. So ayan, lutuin lang natin sa loob ng mga 40 o 45 minutes. Ayan, sa mahinang apoy na medyo mausok mga idol. Dapat huwag natin buksan para talagang kumapit yung kanyang lasa. Ayan, nakita naman natin pagkalipas ng 40 minutes talagang sulit at luto na at maayos pagkagawa ng ating tinapang bangus. So ayan, piniprito na nga natin pagkalipas po nating pausukan sa loob ng 40 to 45 minutes. Ayan, lutuin natin at iprito natin para maging maayos at syempre para ulamin natin mga kabarangay. Ayan. So ayan, syempre luto na ang ating tinapang bangus. Talaga namang napakasarap at sulit. Sa amoy pa lang, ayan, napakaganda. Ayan, ganyan lang mga barangay magluto ng homemade tinapang bangus. Ayun po sa aming version. Ito nga palang kusinero ng barangay. Ayan. At syempre with matching sausawan, mas masarap kung meron tayong kamatis. Mas maganda yung kamatis at sibuyas. At syempre kunting asin lang, ayos na sausawan sa ating tinapang bangus. Ganyan lang kasimple, kadali. Ayan, at shout out po sa aking mga followers. Maraming salamat sa aking mga bagong followers na nasa iba't ibang panig ng ating bansa at yung ibang mga OFW. Ayan mga idol. At sa mga gusto nga palang umorder ng ating bagnit bagoong, ayan, nasa Shopee at Lazada na po. Order na po tayo mga kabarangay dahil kayo po ay kasali na po sa ating parapol pagka kayo po ay umorder sa Lazada. So ganito lang po ang ating mechanics. Kung gusto niyo pong manalo ay mag-order lang po tayo sa Lazada o Shopee at pagka dumating na po ang order niyo, pakipicturean niyo lang po at syempre paki-comment na rin sa Lazada at send sa atin ang inyong picture ng inyong in-order sa ating messenger. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat.